Magandang araw po sa iyo, Sir Carl, at sa iyong mga tagapakinig. Itago mo na lang ako sa pangalang Sheena, 16 na taong gulang. Ang ikikwento ko po ay tungkol sa karanasan ng tatay ko na madalas niyang ikinikwento sa amin magpasa hanggang ngayon. Ito po ay nangyari noong mga panahong nasa Camarines Norte pa raw siya. Tubong Masbate ang tatay ko at kaya siya nakarating doon dahil naaya raw siya ng isa sa kanyang mga pinsan na sumama roon para magtrabaho. Ang sabi ni tatay, pagmimina daw ng ginto ang naging trabaho nila doon at 2 beses sa isang buwan kung umuwi siya sa kanila sa Masbate. Hindi man daw naging madali ang trabaho nila roon at hindi rin pare-pareho ang kita, ay nagtiis na lang daw roon si tatay para makatulong sa mga magulang. Mahirap lang naman daw kasi noon ang buhay nila sa Masbate. Marami silang magkakapatid at hindi rin daw permanente ang nagiging trabaho ng tatay niya noon. Mag-iisang taon na raw noon na nagtatrabaho si tatay sa minahan nang mapalipat sila sa ibang lugar. Doon pa rin naman daw iyon sa Camarines Norte, pero ibang munisipalidad na raw. Mangyari daw kasi, kinulang ng tauhan ang kapatid ng may-ari ng minahang pinagtatrabahuan nila na may ganoon ding negosyo, kaya humiling iyon sa may-ari na hihiramin ang ibang tauhan nito at isa nga si tatay sa mga napili na ipasama roon. Dahil doon, nagkahiwalay sila ng kanyang pinsan. Noong una, parang naninibago pa siya nang dumating sila sa lugar na iyon. Nakasanayan na raw kasi niya na palagi niyang kasama ang pinsan. Bukod doon, naiilang pa siyang makihalubilo sa mga bago nilang kasamahan. Nahirapan din daw na maging komportable si tatay sa lugar na nilipatan nila, lalo na kung gabi. Paano naman daw kasi, iilan lang daw ang barracks na tulugan doon at ang sisikip pa. Ang sabi ni tatay, nasa 20 katao raw sila. Pero ang barracks na tulugan nila ay 3 lang at maliliit pa. Kaya sa tuwing gabi at matutulog na, ay kailangan talaga nilang magsiksikan. Para daw tuloy silang mga sardinas na nagsisiksikan sa lata. Bukod doon ay napakainit daw sa loob dahil wala man lang daw maski isang bintana. At kapag matutulog na raw sila ay isinasara pang maigi ng mga kasamahan niya ang pinto. Minsan na raw nilang binalak ng iba niyang kasamahan na matulog sa labas ng barracks. Pero sinabihan daw sila ng ilan sa kanilang mga katrabaho doon na delikado ang matulog sa labas. Dahil may mga mantitiktik daw na gumagala roon tuwing gabi. Tinanong daw nila tatay kung ano ang mantitiktik dahil hindi sila pamilyar tungkol doon. Ang sabi ng mga kasamahan nila na naabutan nila roon, ang mga mantitiktik daw ay isang uri ng ibon na alaga ng mga aswang na amaranhig. Ang mga amaranhig daw ay mga bangkay na kumakain ng laman loob ng buhay na tao o hayop. Sila daw ang mga bangkay ng mga namatay na aswang, mga mangkukulam, mambabarang, o mga taong may masidhing pagnanais na mabuhay uli para makapaghiganti. Tuwing gabi raw ay bumabangon ang mga amaranhig para humanap ng kanilang magiging biktima. Tinutulungan daw ng mga mantitiktik ang mga amaranhig sa paghahanap ng bibiktimahin sa pamamagitan ng paglipad at paggala nito sa gabi. Kapag nakakita raw ito ng taong naglalakad o nasa madilim na lugar, huhuni raw ito ng matinis na parang huni rin ng paniki. Madali na raw masusundan ng mga amaranhig ang kinaroroonan ng mantitiktik kung saan mayroon siyang mabibiktima. Iyon din daw ang dahilan kung bakit walang bintana ang mga barracks nila doon at isinasarang maigi ang pintuan.
Pininturahan din daw ng itim ang bawat barracks para hindi ito maging takaw pansin sa mga mantitiktik. Bagamat hindi pa raw ni minsan nakakita ng aswang si tatay, ay naniniwala raw siya na totoo ang mga ito. Dahil may mga naikwento na raw ang mga magulang nila tungkol sa mga aswang, at mismong ang mga lolo't lola pa raw namin ang nagkaroon ng karanasan sa mga ito. Dahil doon ay natakot na si tatay na matulog sa labas ng barracks. Nagtiis na lang sa masikip at mainit nilang tulugan kaysa naman daw maging pagkain ng mga aswang. Hindi naman daw nagtagal at pare-pareho na rin daw silang nasanay sa kalagayan nila roon. Hanggang sa isang gabi raw, nagkatuwaan sila tatay ng kanyang mga katrabaho na mag-inuman. Araw daw kasi iyon ng sweldo at nataon din nakaarawan ng isa sa mga kasamahan nila. Dapat daw ay uuwi na noon si tatay sa Masbate, pero kinulit siya ng kasamahan niya na may birthday na sa susunod na sahura na lang siya umuwi. Tutal 1 linggo lang naman ang pagitan at isa pa, minsan lang naman daw silang magkasiyahan ng ganun. Dahil na rin sa kakulitan ng kasamahan ni tatay, ay napapayag na rin daw siya na wag munang umuwi ng Masbate at makisaya muna sa mga kasamahan. Nagpakasaya raw sila ng husto ng gabing iyon. Nagkantahan sa saliw ng gitara at ang iba ay nagsasayawan pa habang nagiinuman. Pero may isa raw silang kasamahan na hindi raw nila napilit na uminom dahil hindi raw nito gusto ang lasa ng alak. Nagkasya na lang daw ito na makipagkwentuhan sa kanila habang nakikipapak ng pulutan. Noong makaramdam na raw ng antok ay nauna na iyong nagpahinga sa kanila. Noong lumalim na raw ang gabi ay lasing na ang lahat, maliban kay tatay at doon sa kasama nila na hindi uminom. Hindi rin naman daw gaanong uminom ng marami si tatay dahil mabilis daw siyang maumay sa alak, kaya kahit papaano raw ay nasa tamang wisyo pa siya ng mga oras na iyon. Natatawa pa nga raw siya sa mga kasamahan niyang lasing na nagkanya-kanya na ng paghiga matapos maubos ang alak na iniinom nila. Halos wala na nga raw pakialam ang mga iyon kahit nagkakadaganan na sa higaan sa sobrang kalasingan. Matutulog na rin daw sana si tatay nang biglang nagtawag ng uwak o nagsuka ang isa niyang kasama na katabi sa higaan. Napalabas tuloy siya ng barracks at naisip na doon na lang sa labas matulog. Doon daw sana siya matutulog sa catering nasa tabi ng puno ng akasya. Kaya lang may nauna na pala roon na 2 kasamahan niya na doon na pumwesto. Kaya ang nangyari ay sa isang mahabang kahoy na upuan na lang daw nahiga si tatay. Makipot iyon, pero pinagkasya niya na lang daw ang kanyang katawan roon, kaysa naman daw tumabi pa siya sa mga kasamahan niyang lasing at baka makaligo pa siya ng suka nang wala sa oras dahil halos maya-maya ay may sumusuka sa mga iyon. Dahil hindi komportable sa hinihigaan, hindi nakatulog ng maayos si tatay. May mga pagkakataon daw na nagigising siya sa tuwing malalaglag siya sa kanyang hinihigaang upuan. Bangon-higa daw tuloy ang kanyang sitwasyon hanggang maya-maya raw nakarinig siya ng matinis na huni ng ibon. Ilang beses daw siyang nakarinig ng ganoon pero inakala niyang paniki lang iyon. Sumunod naman daw ay nakaamoy siya ng masangsang na amoy. Sobrang sangsang daw talaga na sadyang nanunuot sa ilong. Pero dahil sa antok na siya, hindi na lang niya iyon pinansin at ipinagpatuloy na lang ang pagtulog. Nang bigla naman siyang mapadilat dahil sa malakas na sigaw ng mga kasamahan nila. Sa gulat nga raw ay nahulog uli siya sa kanyang kinakahigaan. Nang alamin niya kung sino ang mga sumisigaw na iyon, nalaman niyang iyong 2 kanina na natulog sa katri ang sumisigaw
at humihingi ng saklolo dahil may mga kung sino na umaatake sa kanila. Nakita niyang nakikipagbuno ang mga iyon sa 3 hindi kilalang estranghero. Nagtataka raw siya kung sino ang mga iyon, kaya sinigawan niya ang mga ito para makuha ang atensyon. Lalapitan pa nga raw sana niya pero bigla siyang napaatras nang humarap ang isa sa mga iyon sa gawi niya. Gulat na gulat daw si tatay sa nakitang itsura nito dahil parang naaagnas ang mukha na iyon. Noon niya napansing walang kahit anong damit ang taong iyon at parang naaagnas na ang buong katawan. Napasigaw si tatay nang bigla raw siya nitong talunin at sunggaban. Nalanghap niya ang napakalansa at mabahong amoy nito na parang nabubulok na laman, pero napakalakas naman ng pangangatawan. Hindi raw malaman ni tatay kung zombie ba iyon o aswang. Nakipagbuno raw siya doon habang pilit siya nitong sinasakmal. May pagkakataon daw na nakagat siya nito sa braso matapos niyang salagin ang bibig nito noong tangkaing kagatin na siya sa mukha. Mabuti na lang daw at nagising naman agad ang isa sa mga kasama niya. Iyon yung kasamahan nila na hindi uminom. May inihampas daw ito sa nilalang na sanga ng kahoy. May mga dahon pa nga raw ang sanga na iyon, kaya nalaman ni tatay na sanga iyon ng suha. Napansin niyang parang takot sa sangang iyon ang bangkay na mukhang aswang, kaya ang ginawa ni tatay ay bumali rin siya ng sanga ng puno ng suha at tinulungan niya ang 2 kasamahan na inaatake pa rin noong mga bangkay na aswang. Nagising na rin daw ang ibang kasamahan nila at tinulungan na rin sila ng mga ito. Pero ganun na lang din ang gulat at pagtataka nila dahil nadagdagan pa ang mga aswang na parang mga bangkay. Sa takot daw nila ay hinila na lang nila ang 2 kasamahan nilang sugatan at nagsipasok na lang sa loob ng barracks. Kung dati daw ay sa magkakahiwalay na barracks sila natutulog, noong pagkakataong iyon ay nagkasya silang lahat sa iisang barracks. Nagsara daw sila ng maigi ng pinto habang nagsisiksikan sa loob. Wala na raw pakialam si tatay kahit sobrang sikip pa. Hindi na nga rin daw nila ramdam na sobrang init kahit naliligo na sila sa pawis at amoy mga suka at alak pa. Natanggal na nga rin daw pati ang kalasingan nila dahil sa sobrang takot, lalo na at pakiramdam nila ay dumami pa ang mga aswang na bangkay doon sa kanilang kinaroroonan. Dahil daw sa lakas ng katok at balya ng mga iyon sa tinataguang barracks ay nagsimula na silang mag-alala. Dinig daw nila tatay ang maingay na ungol ng mga iyon na parang gigil na masira ang tinataguan nila. Ang sabi naman ng iba nilang kasamahan, mga amaranhig daw ang aswang na bangkay na iyon at lubhang malalakas daw ang mga ito, kaya hindi raw imposible kung magawa ng mga itong masira ang kanilang barracks na pinagtataguan at maging pagkain sila ng mga iyon. Dahil doon ay abot langit daw ang kanilang mga dasal na sana lubayan na sila ng mga aswang na amaranhig. May mga kasamahan pa nga raw sila na nagsabing hinding-hindi na uli iinom. Ang iba naman ay ipinangakong sa oras na makaligtas sila roon ay aalis na sa lugar na iyon at magbibitiw na sa trabaho at hinding-hindi na rin babalik. Nag-aalala rin daw sila sa 2 nilang kasama na nagtamo ng malalalim na sugat gawa ng pag-atake sa kanila noong mga amaranhig habang sila ay tulog. Maswerte nga raw at hindi sila tuluyang nakatay ng mga iyon. Pero dahil daw sa lalim ng mga sugat ng mga ito, delikado raw na maubusan ang mga ito ng dugo. Hindi na raw alam ni tatay kung ilang oras sila sa ganoong kalagayan, pero nanatili silang lahat na dilat hanggang sa may maglakas loob sa kanila na magbukas ng pinto para sumilip sa labas. Tahimik naman daw ang paligid pero natatakot pa rin silang lumabas
dahil baka naroon pa rin ang mga amaranhig. Nang buksan daw nila ng tuluyan ang pinto ay nalaman nilang may araw na dahil na rin sa kaunting liwanag na pumapasok sa loob. Lumabas ang isang kasamahan nila at kinumpirmang ligtas ng lumabas. Nakahinga na raw sila ng maluwag at dali-dali silang nag-impake para umalis doon. Pero sila raw ng isa niyang kasamahan iyong hindi uminom ng alak at ang foreman ay tinulungan muna nilang madala sa pagamutan iyong dalawang kasamahan nila na sugatan. Noong tanungin daw sila ng doktor at ng mga nurse kung napaano ang mga kasamahan nilang iyon, ay sinabi nilang inatake sila ng aswang. Pero sa halip na paniwalaan ay tinawanan lang daw sila ng mga iyon. Maging ang may-ari daw ng minahan ay ayaw raw silang paniwalaan sa kanilang mga ikinikwento. Ang sabi raw noon, nadulot lang ng alak ang guni-guni nilang iyon. Nagalit pa nga raw iyon nang magpaalam silang aalis na sila sa trabaho. Ni isang kusing ay hindi sila inabutan nito dahil ang katwiran noon ay naibigay na sa kanila ang sweldo nila para sa kinsenas na iyon. Noon din ay umuwi agad si tatay ng Masbati. Mabuti na lang daw kahit papaano ay may kaunti naman siyang naipon. Idagdag pa ang naging sahod niya sa kinsenas na iyon. Naghanap na lang daw si tatay ng ibang trabaho. Matapos naman daw ang 2 linggo, may nakapag-aya sa kanya na isang kakilala na lumuwas ng Maynila para isama siya sa papasukan nito roon at sa kabutihang palad, natanggap sila bilang laborer sa isang construction company. Sa ngayon ay hindi na namamasukan si tatay. May maliit na kasi kaming pwesto ng prutasan sa isang palengke at iyon ang ikinabubuhay namin. Pero paulit-ulit pa ring ikinikwento ni tatay ang karanasan niyang iyon sa amin. Ganon din sa mga kainuman niya sa tuwing nag-iinuman sila rito sa bahay. Lalo na kung kwentong tungkol sa mga aswang ay hinding-hindi nagpapahuli si tatay. Dito ko na po tatapusin ang kwentong ito mula sa naging karanasan ng aking tatay sa Camarines Norte. Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Ako po si May. Nais ko po sanang magbahagi ng kwento mula sa karanasan ng aking lola sa tuhod. Tawagin na lamang natin siya sa kanyang pangalang Lola Nelia. Taong 1942. 15 taong gulang daw nito si Lola Nelia. Nang mangyari ang nakakatakot niyang karanasan, ng mga panahong ito ay 2 uri ng nilalang ang kanilang kinakatakutan sa lugar. Isa na rito ay ang sinasabi nilang amamarang. Mga uri daw ng aswang na pumapaslang sa pamamagitan ng kanilang mga buhok at kumakain ng mga laman loob ng tao. Pero ang higit na kinakatakutan nila ay ang mga dayuhang Hapones na kasalukuyan noong sumasakop sa ating bansa dahil higit daw na malulupit ang mga ito kaysa ano pa mang uri ng aswang. Mga walang awa at brutal daw kasi kung magpahirap ng mga bihag ang mga nasabing dayuhan. Pagkatapos ay walang awa nilang papaslangin ang mga walang labang Pilipino sa sarili nating lupa. Noon daw ay naranasan ni Lola Nelia na magpalipat-lipat ng lugar at magtago sa mga liblib na bundok at kagubatan para hindi mabihag ng malulupit na mananakop. Walang oras daw na hindi nilulukob ng kaba at takot ang kanilang mga dibdib. Sa tuwing makakaramdam ng mga pagkaluskus sa paligid ng kanilang pinagtataguan, sa takot na baka mga dayuhang Hapones na ang naroon. Mahigpit daw ang ginagawa nilang pagtatago, lalo at 5 silang magkakapatid na puro babae. Ang mga kababaihan daw kasi noon ay kinukuha ng mga sundalong Hapon para pagsamantalahan, pahirapan at pagkatapos ay papatayin.
Isang dapit hapon, nasa kalagitnaan ng gubat sila Lola Nelia kasama ang dalawang kapatid na babae at ang kanilang ama para maghanap ng bungang kahoy o saging na maaari nilang kainin nang makarinig sila ng isang nakakatakot na sigaw. Takot na nagyakap-yakap silang magkakapatid habang ang kanilang ama naman ay saglit silang iniwan para alamin kung ano ang nangyayari sa sumisigaw na iyon. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na ang kanilang ama at nagmamadaling niyaya na sila na umuwi. Ang sabi nito ay kailangan na nilang makaalis roon dahil nag-uumpisa na raw sumalakay ang mga amamarang. Sa takot daw nila Lola Nelia, dali-dali na silang umalis sa lugar at bumalik sa kuwebang pinagtaguan nila sa likod ng isang malaking talon. Sa totoo lang daw, ng mga panahong iyon, hindi pa nakakakita ng kahit anong uri ng aswang si Lola Nelia o kahit na sino sa kanilang magkakapatid. Tanging ang mga magulang lang daw nila ang nagkikwento sa kanila ng mga tungkol sa ganoong nilalang. Bukod sa mga ito, marami rin daw ang mga matatanda ang naniniwala at nagpapatunay na totoo ang mga aswang. Kaya kahit daw hindi pa nakakakita sila Lola Nelia ng mga sinasabing nilalang, ay naniniwala pa rin siyang totoo ang mga ito. Isang madaling araw na naman daw, habang mahimbing pa silang natutulog, ay nagulantang sila at nagising dahil sa malakas na putok ng mga baril at sigawan mula sa labas ng kuwebang kanilang pinagtataguan. Agad silang naalerto dahil nakakasiguro silang mga dayuhang Hapones iyon base na rin sa malakas na tinig na kanilang naririnig. Takot na takot daw silang nagsisiksikan ng mga magkakapatid kasama ang kanilang ina habang tahimik na nag-iiyakan na nakakubli sa isang malaking bato. Ang kanilang ama naman at dalawang tiyuhin na kasama rin nila ay alertong nakabantay sa may bunganga ng kuweba. Dinaig pa raw ang malakas na lagaslas ng tubig sa talon ng malalakas na tinig noong mga hapon. Sumisigaw rin na wari ay may hinahabol. Abot-abot ang kanilang dasal na sana ay hindi sila matuntun doon noong malulupit na mga dayuhan. Ilang sandali pa raw ang lumipas, tumahimik na ang paligid. Noon daw sila nakahinga ng maluwag dahil hindi sila doon natuntun ng mga kalaban. Kinaumagahan, nagpasya ang kanilang ama at isang tiyuhin na pansamantalang lumabas para maghanap uli ng makakain. Ngunit ilang sandali lang ay nagsibalik agad ang mga ito na may buhat-buhat na isang babae na walang malay at sugatan. Ayon pa sa kanilang ama, natagpuan nila ang babae na nakahandusay sa may ilog sa pagitan ng malalaking bato. Noong suriin daw nila ay humihinga pa naman ito, kaya dinala na nila iyon sa kuweba. Noon din ay naghanap ang kanilang tiyuhin ng halamang gamot na maaaring maipanggamot sa sugat ng babae. Nilinisan naman daw iyon ng kanilang ina at ginamot hanggang sa nagkamalay raw ito. Nalaman nila mula sa babaeng iniligtas nila na ang mga sugat niya ay mula sa daplis ng bala ng baril matapos daw siyang paputukan ng mga Hapon na humahabol sa kanya. Maswerte at nakapagtago raw ito sa malaking bato matapos lumusong sa ilog, kaya hindi na siya nakita pa ng mga humahabol na Hapon. Simula raw noon, kasakasama na nila ang nasabing babaeng iyon na ang pangalan ay Margarita. Nalaman din nila mula kay Margarita na ulila na ito sa pamilya matapos paslangin ng mga walang awang sundalong dayuhan ang kanilang buong mag-anak. Mag-isa na lang daw ito na nakaligtas. Ang kwento ni Lola Nelia, mukha naman daw mabait iyong si Margarita.
Sa katunayan ay kasundong-kasundo nila iyon na magkakapatid. Lalo at matanda lang iyon sa kanya ng 2 taon. Gayunpaman, pakiramdam ni Lola Nelia, parang may itinatagong misteryo o lihim iyong si Margarita. Napansin daw kasi niyang tila kay bilis na naghilom ng sugat nito. Gayong ilang araw pa lang ang nakalilipas. Bukod pa roon, ni hindi nga raw niya nakitang nagpilat man lang ang mga naging sugat nito. May ilang pagkakataon rin daw na nagigising siya ng hating gabi. Nawala sa kanilang tinutulugan ang babae. Pero kapag sumasapit na ang umaga, ay naroon na ulit iyon at tulog na tulog. Hanggang isang gabi, naisipan daw ni Lola Nelia na magtulog-tulugan para mabantayan kung lalabas ba ng kuweba si Margarita ng gabing iyon. Habang natutulog na raw ang lahat, dahan-dahan daw bumangon si Margarita. Sinundan siya ni Lola hanggang sa umabot ito sa may bunganga ng kuweba. Akma na sanang lalabas ang babae nang mahinang tawagin ito ni Lola at agad naman iyong lumingon sa kanya. Nilapitan niya ito at tinanong kung saan ba ito pupunta. Ang sabi ay magbabawas lang daw ito dahil masakit ang tiyan. Sinabihan siya nitong bumalik na sa higaan at susunod naman daw ito matapos makapagbawas. Hinintay pa raw ni Lola Nelia si Margarita, pero hanggang inabot na raw siya ng antok ay hindi pa raw ito bumabalik, kaya nakatulog na lang siya. Kahit alam na daw ni Lola na umaalis si Margarita gabi-gabi, hindi raw niya iyon sinabi sa mga magulang at mga kapatid. Inisip niya raw kasi na baka sa tuwing ganoong oras talaga ang pagbabawas ni Margarita. Pero nag-aalala raw siya na baka mahuli naman ito ng mga Hapon, kaya lihim niya itong kinakausap at pinapaalalahanan. Nagpasalamat naman daw ito sa ginawa niyang pagpapaalala at nangakong palaging mag-iingat. Pero isang tanghali, nalaman nilang may mga dayuhang Hapon na umaaligid sa may talon. At mukhang naisipan pa nga raw ng mga iyon na tumigil doon at magkaroon ng camping site. Kaya't ang nangyari ay hindi raw nila magawang lumabas ng kuweba para humanap ng makakain. Bukod doon ay nangangamba rin daw sila na baka malaman ng mga Hapon na iyon na may nakatagong kuweba sa likod noong talon. Hanggang noong naghating gabi na, nakita na naman daw ni Lola Nelia si Margarita na lalabas na naman ito ng kuweba. Gising pa raw kasi siya ng mga oras na iyon dahil sa paghapdi ng kanyang sikmura, sanhi ng sobrang gutom. Pinigilan niya ang babae sa gagawin nitong pag-alis dahil baka may makakita ritong Hapon na nasa labas ng kuweba at malaman ng mga iyon na may mga nagtatago roon. Pero ang sabi raw ni Margarita ay huwag daw siyang mag-alala at ito na ang bahala. Ipinangako pa raw nito na makakatakas sila sa mga sundalong iyon. Wala na raw nagawa si Lola Nelia dahil hindi rin naman nagpapapigil si Margarita. Kaya hinayaan niya na lang ito na umalis. Pero ilang sandali ay naisip niya daw na sundan. Sinundan niya nga raw ito ng palihim. Halos mangatal daw siya sa lamig ng tubig matapos niyang lumubog sa ilog at maingat na lumangoy roon. Natanaw pa raw niya si Margarita habang papaahon sa tubig. Naggumawi ito sa isang malaking tipak na bato at dali-dali naman daw siyang sumunod doon para lang matuklasan ang kahindik-hindik nitong lihim. Noong una raw ay nakita niyang nakatayo lang roon si Margarita at lumilinga-linga sa paligid. Mabuti na lamang daw at nakakubling maigi si Lola Nelia, kung kaya hindi siya nito napansin. Maya-maya raw ay may kung anong kinuha ito sa umpok ng mga bato. Sa tingin niya daw ay tila isang lalagyanan
na madilim ang kulay. Binuksan daw iyon ni Margarita at naglagay sa palad at ipinahid sa kanyang balat. Paunti-unti daw iyong ginagawa ng babae hanggang sa napansin ni Lola Nelia na nangingitim na ang kulay ng balat noon. Unti-unti na rin daw pumula ang mga mata ni Margarita at gumagalaw-galaw na sa hangin ang mahaba nitong buhok na para bang nagkaroon ng sariling buhay ang mga iyon. Natulala raw si Lola Nelia sa natuklasan. Noon niya napagtanto na isa palang aswang si Margarita. Kaya siguro panay ang labas nito tuwing hating gabi at hindi na niya namamalayan kung anong oras ito nakakauwi. Marahil daw ay naghahanap ito ng mabibiktima sa ganoong oras. Bigla raw napasiksik si Lola Nelia sa likod ng batong pinagtataguan nang biglang lumingon si Margarita sa kinaroroonan niya. Mabuti na lang daw at maagap siyang nakapagtago kaya hindi siya nito nakita. Halos pigilin niya daw ang sariling paghinga nang maramdamang papalapit si Margarita kung saan siya nagtatago. Pero maya-maya rin ay lumayo na ang mga yabag nito. Unti-unti na siyang kumilos at sinilip kung saan tutungo si Margarita. Nakita niya itong papunta sa pinagkukutaan ng mga sundalong Hapon sa hindi kalayuan sa may talon, hanggang sa nawala ito sa madilim na bahagi. Naghintay siya ng ilang sandali na muling makita si Margarita, pero hindi niya na ito namataan. Nakaramdam siya ng labis na panlalamig, dulot ng basa niyang katawan, kaya nagpasya si Lola Nelia na bumalik na sa loob ng kuweba. Subalit, bigla na lang daw siyang nakarinig ng nakakahilakbot na sigaw at kasunod nito ay ang sunod-sunod na putok ng mga baril. Dahil sa takot at pagkataranta ay napabalik siyang muli sa likod noong malaking bato kung saan siya nagtatago. Nakarinig siya ng malalakas na mga yabag na parang papalapit sa kinaroroonan niya. At ganoon na lang daw ang kanyang pagkabigla nang maramdaman niya ang malakas na humila sa kanyang buhok. Nalaman niyang isa iyong sundalong Hapon na nakakita sa kanya. Nagsisigaw daw siya sa takot at gayon din sa sakit, sanhi ng marahas na pagkakahila nito sa kanyang buhok. Noon din ay napag-alaman niyang napapaligiran na pala siya ng mga sundalong dayuhan. Napapikit na lang daw si Lola Nelia habang umiiyak nang tutukan siya ng mga sundalo ng baril habang nakasambunot sa kanya. Ang buong akala niya raw ay oras na iyon ng kanyang katapusan, nang bigla na lang daw nagsisigaw ang mga sundalong iyon na hindi niya naman daw naiintindihan ang mga salitang isinisigaw ng mga ito. Nang idilat ni Lola Nelia ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga sundalong Hapon na sinasalakay ng mga nakakatakot na mga nilalang na may mga mahaba at gumagalaw na mga buhok, mga amamarang. Kabilang roon si Margarita na siyang umaatake sa sundalong sumambunot kay Lola Nelia. Kitang-kita raw ni Lola Nelia kung papaano pasukin ang mga buhok ni Margarita, ang butas ng ilong, tenga at bibig ng sundalong iyon. Nagkikisay raw iyon dahil hirap na itong makahinga hanggang sa bumagsak na sa lupa ng walang buhay. Hindi raw magawang igalaw ni Lola Nelia ang buo niyang katawan matapos masaksihan ang lahat. Ng mga oras na iyon, kitang-kita niya sa kanyang harapan ang amamarang na si Margarita. Ang buong akala niya ay hindi siya makikilala nito dahil nasa anyo itong aswang at siya naman ang isusunod nitong paslangin. Pero sa halip ay sinabi nito sa kanya na bumalik na siya sa loob ng kuweba at bukas na bukas daw bago magbukang liwayway ay humanap na sila ng ibang ligtas na mapagtatago ang lugar. Sa kabila ng takot na naramdaman, tumango-tango na lamang daw si Lola Nelia
sa lahat ng sinabi sa kanya ng aswang na si Margarita. Pagkatapos noon ay iniwan na siya nito. Nakita niya pa raw kung papaano hinila ng ibang mga amamarang ang mga bangkay noong mga sundalo gamit lang ang kanilang buhok, at pagkatapos ay nawala na sa dilim. Tila wala pa raw sa sarili na bumalik si Lola Nelia sa loob ng kuweba. Sa bungad pa lang daw ay sinalubong na siya agad ng kanyang ama na nag-aalala sa pag-aakalang may masamang nangyari na sa kanya. Inusisa daw siya agad ng kanyang nanay at tatay kung ano ang ginagawa niya sa labas at kung bakit nakarinig sila ng mga sigawan at putukan ng mga baril. Ikinuwento raw ni Lola ang lahat ng nasaksihan niya, maging ang tungkol kay Margarita at sa mga aswang na amamarang. Noong una ay parang hirap siyang paniwalaan ang mga ito. Subalit nang labasin ng kanyang ama at mga tiyuhin ang labas ng kuweba, napatunayan nilang wala na ang mga sundalong Hapon doon. Sa halip, tanging mga nagkalat na gamit ng mga ito at mga ginawang tila bahay-bahayan na sira-sira na lang ang kanilang nakita roon. Kagaya nga ng bili ni Margarita, bago pa magbukang liwayway, ay nilisan na nila ang kuweba. Delikado raw kasi na baka may mga sundalo pang magpunta roon at tuluyan silang madiskubre. Simula rin daw noon ay hindi na nila nakita pang muli si Margarita hanggang sa lumaya na ang ating bansa sa pananakop ng mga dayuhan. Natigil na rin ang patago-tago kung saan-saan ng pamilya nila Lola Nelia. May mga pagkakataon na naaalala pa rin ni Lola ang dalagang iyon. Nagpapasalamat siya rito dahil sa ginawang pagliligtas nito sa buhay niya. Bagamat isa itong aswang, ay marunong din itong gumawa ng kabutihan. Kahit pa nga, hindi napapahalagahan ng nakararami ang ginawa nilang pagtulong noong panahon ng digmaan. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Naway inyong nagustuhan. Maraming salamat po Sir Carl kung inyong maisasama ang kwentong ito sa ina-upload mo sa iyong channel. Magandang araw po sa iyo Sir Carl. Gayon din sa mga tagapakinig ng iyong YouTube channel. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jamaica. Ipinanganak at lumaki sa Mindoro. Nakatira po kami malapit sa highway, katabi ng isang bakery. Memorable iyon sa akin dahil tuwing umaga, samyo ng bagong lutong tinapay at pandesal ang gumigising sa akin. Nagmula ako sa isang mahirap na pamilya. Magsasaka ang aking ama, samantalang sumasideline naman sa paglalabada ang aking ina. Ikatlo po ako sa 5 magkakapatid. Noong panahong naganap itong aking karanasan, ay 3 na lang kaming nag-aaral sa magkakapatid. Samantalang, may permanenteng trabaho na ang aking 2 nakakatandang kapatid. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking sariling karanasan tungkol sa aking best friend at sa kanyang ina na lubos na nakapagbigay sa akin ng matinding takot at naglagay din sa akin sa bingit ng kamatayan. Nasa ika-6 na baitang ako noon sa elementarya. May best friend ako na nagngangalang Rosemary, transfer student mula sa probinsya ng Batangas. Medyo may pagka-weirdo siyang umasta at mailap sa ibang tao. Pero nabalitaan namin na may kaya pala ang kanilang pamilya. Hindi ko nga inaasahan na magiging magkaibigan kami sa kabila ng kanyang pagiging tahimik at tila may pagkasuplada kung tumingin. Maliban sa pagkasuplada, ay parang may kakaibang misteryo sa kanyang mga mata kapag tumitingin. Sa dami naming magkakaklase,
ay bukod tanging ako lang ang kanyang naging kaibigan at madalas imbitahin sa kanilang malaking bahay. Tuwing makakatapos ang klase namin sa hapon, ay palagi kaming dumadaan sa bahay nila. Magpapamerienda lang saglit tapos uuwi na rin ako. Nakatira sila sa isang malaking bahay na medyo malapit sa may pantalan. Nahulog ang loob ko sa kanya at talaga namang natuwa ako sa taglay niyang kabaitan at pagiging mapagbigay. Pero hindi iyon alam ng karamihan. Kasi nga, suplada at tahimik siya kung umasta sa eskwelahan. Siya ang naging sandigan ko sa lahat ng mga bagay. Ipinagtatanggol din niya ako sa tuwing merong mga lalaki na nambubuli. At tinutulungan niya ako sa paggawa ng mga homeworks at proyekto, lalo at may pera siya palagi pambili ng mga materyales para sa mga project namin. May kahinaan kasi ako sa English subject. Nagkukusang loob siya na turuan ako sa mga araling nahihirapan ako. Malaki ang naitulong niya sa akin upang mag-excel ako sa mga subject kung saan ako mahina. Kaya tumaas na rin ang tiwala ko sa aking sarili matapos kong matutunan ang mga hindi ko dati maintindihan. Kaya masasabi kong malaki ang utang na loob ko sa kanya. At lubos ko siyang pinagkakatiwalaan, lalo sa panahon ng kagipitan. Isang araw, hindi pumasok sa paaralan si Rosemary. At ilang araw pa na sunod-sunod ang lumipas, ay hindi pa rin siya nakakabalik sa klase. Marami na siyang nalampasan na mga pagsusulit at recitation, gayon din mga group project. Medyo nag-aalala na ako sa kanya dahil hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang hindi pumasok sa aming paaralan at wala man lang siyang pagpaparamdam o paalam sa akin. Hindi pa noon uso ang cellphone at hindi ko rin naman siya masulatan ng liham dahil wala naman akong ibang mautusan na magdadala sa kanila ng sulat. Kaya ako na mismo ang bumisita sa kanya. Pagkatapos ng klase ay dumiretso ako sa kanilang bahay. Nakalimutan ko magpaalam sa aking mga magulang. Mabuti na lang at nakasalubong ko sa daan si Hana, ang aking pinsan. Nakisuyo ako sa kanya na kung maaari, pagkadaan niya sa bahay namin, ay sabihin niyang dumaan muna ako sa bahay ng kaibigan kong si Rosemary. Kaya hindi pa ako nakakauwi. Pagkatapos ko makipag-usap sa kanya, ay umalis na siya gamit ang kanyang bisikleta. Nag-aagaw na noon ang liwanag at dilim sa kalangitan at medyo dumidilim na rin sa bahagi ng kinaroroonan ng bahay nila Rosemary. Pinindot ko ang doorbell at nagulat ako nang bumukas kaagad ang pintuan. Nakatayo ang nanay ni Rosemary sa may tabi ng pinto at kinikilabutan ako sa pisikal niyang kaanyuan. Hindi naman ako naging close sa nanay ni Rosemary. Hindi niya rin kasi ako kinakausap kapag pumupunta ako sa kanila. Pero wala naman akong napapansin noon na kakaiba. Hindi katulad sa pagkakataong iyon. Ang kanyang mga mata ay mas maitim kaysa dati. Ang kanyang buhok ay magulo na animoy kagigising pa lamang. Nakasuot siya ng kamiseta at saya. Nang bigla siyang umisi sa akin, natigilan ako mula sa aking kinakatayuan. Nakaramdam ako agad ng takot. Hindi siya nagsasalita. Nanatili siyang nakatitig sa aking mga mata at talagang nakakabahala ang kanyang nakakatakot na pagngisi. Magandang hapon po. Nandito po ba si Rosemary? Tanong ko pa habang hindi ko makontrol ang panginginig ng aking kamay at boses. Hindi pa rin siya tumutugon. Bagkus ay sumenya siya paturo sa loob ng kanilang bahay. Pumasok din siya sa loob. Kahit medyo madilim sa loob ng bahay, ay sinikap ko pa ring humakbang papasunod.
Nagpalingalinga ako sa paligid kahit napakadilim at hindi ko alam kung saan na bigla nagtungo ang nanay ni Rosemary kasi mabilis siyang nawala sa aking paningin. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig ako ng kakaibang ungol at himig na nagbumula sa may bahagi ng kusina. Natagpuan ko roon ang nanay ni Rosemary na nakatayo sa may lababo. Nang makarating ako sa may kusina, ay bigla siyang tumigil sa pag-ungol at namayani ang nakakabinging katahimikan. Umupo ako sa upuan sa may hapagkainan at naghintay kung tatawagin niya ba si Rosemary. Subalit nanatili lamang siyang nakatayo roon. Naglaan pa ako ng ilang minuto na nakaupo at naghihintay kung anong mangyayari. Talagang naguguluhan ako kung ano ang nangyayari sa kanilang pamamahay hanggang sa bigla akong mangilabot mula sa aking kinakaupuan. Matapos niyang hindi kumibo ng ilang sandali, ay unti-unti na siyang lumalapit sa akin at nag-umpisang maglabas ng tunog na parang garalgal na pag-ungol. Bigla akong tumayo dahil hindi na tama ang nararamdaman ko. Kaya lang, hindi ko na magawang tumakbo. Dahil huminto siya sa paghakbang mula sa aking kinakatayuan. Lumingon ako upang makita ang kabuuan ng kanyang mukha at iyon ang mga sandaling pinagsisihan ko sa buong buhay ko. Nanlilisik na ang kanyang mga mapupulang mata. Tumubo ang matutulis na pangil mula sa bibig at talagang nagmukha na siyang bangkay na muling nabuhay. Pero nanatili siyang nakangisi sa akin. Naisip ko tuloy ang mga napapanood ko na zombie, vampira at iba pang mga aswang sa telebisyon. Kakaiba pala ang pakiramdam kapag nakasalamuha mo na sila sa personal. Talagang parang mahuhulog ang puso ko mula sa aking dibdib sa sobrang lakas ng kabog nito. Iniamba niya ang kanyang mga matutulis na kuko sa akin. Mabilis akong umilag at akmang tatakbo. Pero bigla naman akong nadulas dahil madulas ang kanilang sahig. Bago pa ako makadapa sa may sahig, ay nahawakan niya ako sa tigkabilang braso at akmang kakagatin na sa leeg. Sumigaw ako ng, "Saklolo, tulungan niyo ako. Rosemary, tulungan mo ako." Sigaw ko pa sa kadiliman habang nakikipaglaban sa lakas ng ina ng aking best friend. Nagpumiglas ako, kaso hinawakan niya ako sa leeg. Sinakal niya ako ng buong lakas hanggang sa tuluyan na akong mapahiga sa sahig. Umibabaw siya sa akin at malapit niya na akong kagatin sa leeg nang biglang may pumasok sa loob ng kusina. "Mama! Mama! Huwag mo po siyang sasaktan! Hindi po siya ang may kasalanan sa nangyari sa iyo!" Narinig ko ang tinig ni Rosemary na nagmamakaawa sa kanyang ina na pakawalan ako. Pilit niyang hinahawi ang mga bisig nito kahit makailang beses na siyang nabuwal sa sahig dahil sa malakas na pagtulak sa kanya. Subalit hindi pa rin tumitigil si Rosemary sa pakikipaglaban sa kanyang ina hanggang sa tuluyan niya itong maitulak at mapabagsak sa sahig. Nakawala naman ako sa mahigpit na pagkakasakal noon sa akin. Umubo ako ng makailang beses at kahit medyo nahihilo pa rin ako, ay sinikap kong umatras upang makadistansya sa kanya habang hinaharangan naman siya ni Rosemary. Naliligo na ako noon sa pawis at hindi ko na malaman ang aking gagawin. "Jam! Umalis ka na! Iligtas mo ang iyong sarili! Huwag ka nang babalik dito sa bahay namin!" Noong una ay tila hindi ko naiintindihan kung bakit bigla niya akong pinagtatabuyan. Pero dahil sa gusto kong makatakas at sa matindi na ring takot sa kanyang ina, kaya minabuti ko na rin siyang sundin. Hindi ko na makayanang manatili pa sa kanilang kusina. Nagpasalamat pa ako sa best friend ko bago ako kumaripas ng takbo
papalabas sa pintuan ng kanilang bahay. Dali-dali akong lumabas hanggang sa masalubong ko ang dalawa kong kapatid na papunta na rin pala sana sa bahay nila Rosemary para sunduin ako. Pagka-uwi sa bahay ay laking gulat ko nang sinalubong ako ng aking ina, gayon din ng aking ama. Niyakap nila ako ng mahigpit at mukhang nag-aalala sila sa nangyari sa akin. Tinanong ko sila kung bakit hindi normal ang kanilang pag-aalala at kung bakit parang alam nila na may nangyaring hindi maganda sa akin. Naghintay ako ng kanilang paliwanag, pero pinakalman na muna nila ako bago nila sinabi ang buong katotohanan. Umupo kami sa may sofa at isinawalat sa akin ni nanay ang balitang kumakalat sa aming lugar. Kaya raw matagal na absent si Rosemary dahil namatay ang ina nito. Matapos kong malaman ang balitang iyon, ay biglang tumayo ang balahibo ko sa buong katawan at halos mapaluha sa sobrang takot. Namatay daw ang nanay ni Rosemary matapos itong salakayin ng ilang mga kapitbahay sa mismong bahay nito. Pinaghihinalaan pala silang mga aswang na siyang pumipeste sa lugar namin. Ilang buwan na ang nakakalipas. Noong pagkakataong iyon ay si Rosemary lang at ang kanyang ina ang nasa bahay. Kaya noong mamatay ang ina ay hindi ito agad na asikaso na ipalibing. Mukhang doon lang sa loob ng bahay itinago ni Rosemary ang kanyang ina. Maaaring hindi rin ito alam ang kanyang gagawin. Wala din silang kaanak sa lugar, kaya wala rin siyang ibang mahingian ng tulong. Sa mga pagkakataong iyon kasi ay wala ang kanyang lolo na siyang kasama din nila sa bahay na iyon. Umugong ang balitang mukhang muling nabuhay ang ina ni Rosemary. Dahil ilan na sa mga kapitbahay ang nakakita na naroon ito sa terrace ng bahay sa second floor at nakatanaw sa labas. Madalas rin daw makarinig ang mga kapitbahay na may umuungol sa loob na mukhang hindi normal na ungol ng isang tao. Nagduda nga sila na muling nabuhay ang ina ni Rosemary at malamang ay maghihiganti iyon sa kanyang pagkamatay. Kaya kung sino man ang magawi sa kanilang bahay ay pagtatangkaan niyang patayin. Sa pagkakataong iyon ay naglakas loob na akong ipagtapat sa aking mga magulang ang naging karanasan ko sa loob ng bahay nila Rosemary at talagang nanlaki ang mga mata nila sa sobrang gulat. Ako kasi mismo ang makakapagpatotoo na naroon nga ang nanay ni Rosemary at buhay. Pero wala nga lang ito sa katinuan. Nagkatinginan sila at binilinan ako ni nanay na huwag nang bibisita sa bahay nila Rosemary. Kahit matagal na kaming magkaibigan, nalungkot ako sa mga sinabi nila. Sa totoo lang ay naaawa ako sa kalagayan ng kaibigan ko dahil bukod sa namatayan siya ng ina, ay nagawa pa rin niya akong iligtas sa kapahamakan. Nang ibabaw pa rin sa kanya ang pagpapahalaga sa aming pagkakaibigan laban sa kanyang ina. Naging matigas ang ulo ko, lalo pa at hindi pa rin pumapasok sa paaralan si Rosemary. Nag-aalala rin kasi ako sa kaligtasan niya. Kahit delikado, ay bumalik pa rin ako sa kanilang bahay. Subalit nagulat ako nang makarating ako sa kanila. Natagpuan kong nakalak na ang kanilang gate na ginamitan ng malaking kandado. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay at nakausap ko si Aling Linda na nagbibenta ng karne sa palengke. Nabanggit niya sa akin na napansin niyang umalis sina Rosemary kasama ang lolo na may bitbit na isang malaking bag. Sumakay raw ng tricycle. Itinanong ko naman kung alam niya kung saan nagtungo ang dalawa. Subalit umiling lang si Aling Linda. Wala daw siyang ideya kung saan nagtungo ang maglolo. Nag-aalala ako at talagang nalungkot ng maraming araw
na hindi ko na siya nakakasama at nakikita sa paaralan. Pinayuhan na rin naman ako ng aking mga kaibigan na kalimutan ko na si Rosemary dahil siguradong hindi ko na siya makikita pa kahit kailan. Ang sabi nila, maaaring aswang na rin daw si Rosemary dahil aswang ang kanyang ina. Iyon daw ang dahilan kaya siguro minabuti na lang nila na umalis sa bayan namin upang makapagtago at makaiwas sa mga tao. 3 buwan ang lumipas at nagtapos na ang klase namin. Sinabi ng aking ina na isasama niya ako papuntang Maynila dahil darating ang kapatid ni nanay na galing sa abroad. Pinapapunta raw siya dahil meron itong pasalubong at may ipapadala ring malaking pera. Gusto kasi ni Tia na tumanggap ng mga sanlangpalayan at sakahan para daw may mapuntahan ang kanyang naipong pera sa pagtatrabaho sa abroad. Lumuwas nga kami ni nanay papuntang Maynila. Mula sa Calapan Port ay sumakay kami ng barko biyaheng Batangas. Tapos doon na sa Batangas sasakay ng bus patungong Maynila. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasabay namin sina Rosemary at kanyang lolo sa barko. May bitbit sila parehong bag at tahimik na nakaupo sa hulihang hanay ng mga upuan. Agad niya akong nakita, ngumiti lang siya ng alanganin sa akin. Halata ang hiya sa kanyang mapait na pagngiti. Sinabi ko kay nanay na naroon sina Rosemary sa may likurang mga upuan. Sabi naman ni nanay na buong akala niya ay nagpakalayo-layo na sila. Mukhang ng ibang bayan lang muna, pero doon pa rin sa Mindoro. Nagpaalam ako na kung pwede ko bang makausap si Rosemary. Hindi naman siguro ako malalagay sa panganib kahit paaswang na siya. Dahil unang-una, naroon kami sa barko at maraming tao. Pangalawa, hindi niya ako pagtatangkaang saktan dahil siya nga mismo ang nagprotekta sa akin mula sa pag-atake ng kanyang ina. Pinagbigyan naman ako ni nanay na makausap at makapagpaalam sa huling sandali sa aking matalik na kaibigan. Noong makalapit ay tinanong ko si Rosemary kung iniwan ba nila ang kanyang ina sa kanilang bahay. Sabi niya naman na oo, pero hindi na iyon manggagambala pa ng mga tao dahil ginawa niya na ang nararapat at inilibing na rin sa likuran ng kanilang bahay. Ayon pa sa kanya, na totoong aswang ang kanyang ina na mula sa lahi ng mga amaranhig. Sila iyong mga aswang na nabubuhay kapag namamatay kung walang mapagpapasahan ng pagkaaswang. Hindi niya raw kasi tinanggap noong una kaya muli iyong nabuhay. Kahit labag daw sa kanyang loob, ay napilitan na lang siyang tanggapin ang ipinapasang hiyas para hindi na maulit ang kahalintulad noong naranasan ko. Hindi raw muna sila lumuwas agad ng Maynila dahil kailangan niya pang maka-adapt sa pagiging aswang. Hindi pwedeng basta-basta na lang makikihalubilo sa mga tao nang walang sapat na kontrol sa sarili. Pero wag raw ako mag-alala, hindi siya katulad ng kanyang ina. Nariyan naman daw ang kanyang lolo na handang umalalay sa kanya para hindi siya maging masama. Naging sentimental at emosyonal ang aming pamamaalam sa isa't isa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pagkatapos ng ilang segundo ay kumalas na rin siya sa pagkakayakap. Nangako siya sa akin na madalas nasusulat at hindi kami mawawalan ng komunikasyon sa isa't isa. Open naman siya sa pag-asa at posibilidad na balang araw ay magkikita kaming muli at hindi kailanman masisira ang aming pagkakaibigan. Bumalik na nga siya sa upuan ng kanyang lolo at noong makarating sa Batangas Port ay doon na kami kumaway ng pamamaalam sa isa't isa. Makalipas ang ilang buwan ay may dumating na sulat sa akin mula kay Rosemary.
Naroon daw sila nakatira sa Caloocan. Nagtatrabaho daw siya sa isang palengke bilang tindera ng karne. Sa ganoong paraan ay maaari siyang makapagtabi ng sariwang laman loob ng baboy na kanyang iniuuwi para maging pagkain. Hindi niya raw kailangan bumiktima ng tao o di kaya pumatay ng mga hayop na alaga ng iba. Gayong madali lang naman makabili sa palengke. Sa ngayon ay wala na kaming komunikasyon. 3 beses akong sumulat sa kanya na walang reply, kaya tumigil na rin ako sa pagpapadala. Kung nasaan man siya ngayon, sana ay nasa mabuti siyang kalagayan. Kahit naman sobrang mapanganib ng dinanas ko sa kamay ng ina ng aking kaibigan, ay baon ko pa rin ang masasayang sandali ng aming samahan. Mga biruan sa paaralan, pati na ang pagkain namin ng merienda sa kanilang bahay tuwing hapon. Nagkahiwalay mang kami, ay mananatili siya sa puso ko bilang tunay na kaibigan. Maraming salamat po, Sir Carl, kung inyong mapapaunlakang isama ang kwentong ito sa mga ina-upload mo sa iyong channel. Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Ako po si Michael, o Mike for short. Kasalukuyang naninirahan dito sa Maynila. Noong bata pa ako, ay doon pa kami nakatira ng aking pamilya sa Pampanga. Madalas akong nakakarinig ng mga kwento mula sa aking mga lolo, lola at mga magulang ng tungkol sa isang aswang na kung tawagin ay danag. Ayon pa sa kanila, ang aswang na ito ay hindi katulad ng ibang pangkaraniwang aswang na sinasabing kumakain ng laman loob o karne ng tao. Kagaya lang daw ito ng mga vampira na dugo lang ang tanging pakay sa kanilang biktima na siyang nagsisilbing pagkain at inumin nila. Ayon pa sa lolo ko, ang pinagmulan ng mga danag ay ang mga sinaunang isneg, tribo na matatagpuan sa norte. Noon daw ay mabubuting nilalang ang mga danag at malaki raw ang naitutulong ng mga ito sa nasabing tribo. Pero may isang pagkakataon daw na may isang danag na nakatikim ng dugo ng tao at natuklasang masarap ito sa kanyang panlasa. Simula noon ay naakit na rin ang iba pang mga danag na tumikim ng dugo ng tao hanggang sa umabot na sa puntong nananalakay na sila ng mga tao para sipsipin ang dugo ng mga ito. Hanggang sa kinakatakutan na ng mga mamamayan ang nasabing tribo ng mga danag at itinuring na kabilang na sa mga nilalang na kung tawagin ngayon ay mga aswang. Sinasabi rin na mahirap daw tukuyin kung danag ang isang tao o ang iyong nakakasalamuha dahil maaari din daw itong makapambiktima kahit hindi magpalit ng anyo at nasa itsurang tao lang. Kaya raw kasi nitong ikubli ang matutulis at mahaba nilang pangil na kusang lumalabas sa oras na mapadikit ito sa balat ng kanilang biktima. Bukod sa aswang na danag, ay marami pang kwento sina lolo at lola tungkol sa iba't ibang uri ng aswang. Pero ang danag ang pinakapaborito nilang ikwento sa amin dahil ito raw ang bantog sa lugar nila noon. Nasa 16 na taong gulang ako noon at nasa huling taon ng high school nang ako mismo ang magkaroon ng karanasan sa aswang na paboritong ikwento sa amin ni na lolo. Meron akong nililigawan noon na kaeskwela ko rin na ang pangalan ay Rina. Matanda ako sa kanya ng 1 taon at lamang ng 1 baitang dahil nasa 3rd year high school pa lang ito. Sa tuwing ihahatid sundo ko siya ay hanggang kanto lang ng lugar nila dahil istrikto daw ang kanyang pamilya at hindi pa siya pinapayagan ng mga ito na magpaligaw at magkanobyo.
Naiintindihan ko naman dahil bukod sa mga bata pa nga kami, ay nag-iisang anak ito ng kanyang mga magulang. Pero dahil rin sa mga bata pa kami noon at mapusok, kaya nagpatuloy pa rin ako sa panliligaw sa kanya. Sa madaling salita, sakali ko siya nililigawan. Alam ko namang gusto rin ako ni Rina, kaya lalo akong naging porsigido sa panunuyo sa kanya. Hanggang sa makamit ko ang matamis niyang oo. Labis ang saya ko noong mapasagot ko si Rina. Naging lihim ang relasyon namin sa mga magulang niya at ganoon din sa pamilya ko. Pero dumating ang pagkakataon na nalaman ng pamilya ni Rina ang tungkol sa amin. Kaya simula noon ay pinagbawalan na siyang makipag-usap sa akin. Para siguradong hindi ko na maihahatid sundo si Rina, ay naging bantay sarado na siya ng kanyang mga magulang. Sila na rin ang naghahatid sundo sa kanya. Kaya naging limitado ang pag-uusap at pagkikita namin. Nakakapag-usap pa naman kami kapag may bakanting oras habang nasa eskwela o kung suswertihin kapag may guro na hindi makakapagturo o naka-absent. Pero dahil mahal namin ni Rina ang isa't isa, nagpatuloy kami sa aming relasyon kahit mahirap ang sitwasyon. Ang mahalaga ay nagkikita at nag-uusap pa rin kami. Lihim din kaming nagsusulatan para doon magkwento ng mga nangyayari sa amin araw-araw at nagsasabihan ng aming damdamin sa isa't isa. Pero tila gumuho ang mundo ko matapos kong malaman na hindi napapasok si Rina sa eskwelahan namin dahil ililipat na raw ito sa ibang paaralan ng kanyang mga magulang. Simula noon ay hindi ko na nga nakita at nakausap pang muli si Rina. Gusto ko man siyang makita at makausap pero hindi ko alam kung papaano. Ilang ulit ko na rin pinuntahan ang bahay nila sa pagbabakasakaling makausap ko siya. Pero palagi naman akong itinataboy ng masungit niyang lola. Sa pagkadesperado ko na makita si Rina ay napagplanuhan kong pumunta sa kanila ng hating gabi. Sa mga ganoong oras kasi ay malaki ang tsansang tulog na ang mga magulang niya, pati na rin ang kanyang masungit na lola. Patakas akong umalis sa bahay namin at dali-daling pumunta kina Rina. Hindi naman kalayuan ang lugar nila at may tricycle naman na masasakyan diretso papunta roon. Nagpaligid-ligid muna ako sa bahay nila para makiramdam kung may gising pa ba sa mga kasama sa bahay ni Rina. Hanggang sa magpatay na ng ilaw ang loob ng bahay na siya namang hinihintay kong pagkakataon. Mababa lang naman ang pader na bakod ng kanilang bahay, kaya hindi na ako nahirapang akyatin iyon. Ilang sandali pa ay nasa loob na ako ng bakuran nila Rina. Maingat akong kumilos at inisip kung paano ko malalaman kung saan banda ang bintana kung saan naroon ang kwarto ni Rina. Madilim ang loob ng bahay, kaya wala rin akong maaninag sa mga bintana. Naisip kong katukin iyon isa-isa, baka sakaling matsyempohan ko si Rina na magbukas doon. Gagawin ko na sana iyon nang maramdaman kong may tumapik sa aking balikat. Kaya napaigtad ako sa gulat matapos kong lingunin iyon. Ang lola pala ni Rina. Nanlilisik ang mga mata noon na nakatitig sa akin at galit akong tinanong kung ano raw ang ginagawa ko roon. Pautal-utal naman ako sumagot dahil sa takot ko sa matanda. Sinabi kong hinahanap ko si Rina. Lalong nanlisik ang mga mata niya sa sagot ko at galit akong itinaboy. Ang sabi niya, umalis na raw ako roon ora mismo. Kung ayaw ko raw na sipsipin niya ang dugo ko. Sabay labas ng mahaba at matulis niyang mga pangil na ikinagimbal ko ng husto. Hindi ko nga alam
kung namamalikmata lang ba ako ng mga oras na iyon, pero matinding kaba at takot ang namayani sa akin. Nangangatog na ang magkabilaan kong tuhod at naramdaman ko na rin na napaihi ako ng hindi sinasadya sa aking pantalon. Nagising ako sa pagkatulala nang marinig ko ang boses ni Rina na tinatawag ang pangalan ko. Mahina kong nabigkas ang pangalan niya at narinig kong pinapakiusapan niya ako na umalis na doon at umuwi na sa amin. Bahagya akong natauhan at nagawa kong igalaw ang aking mga paa. Dahan-dahan akong naglakad papaatras hanggang sa makalabas sa kanilang bakuran. Pagkalabas ko lang sa kanilang tarangkahan ay kumaripas na ako ng takbo. Hindi ko na nga matandaan kung paano ako nakarating sa amin. Kung sumakay ba ako ng tricycle o tumakbo hanggang sa makauwi. Basta't namalayan ko na lang na nakaupo na ako sa aming sofa sa may sala. At tinatanong ni Papa kung ano bang nangyari sa akin at kung bakit ako tulala. Nalaman kong paulit-ulit na pala akong tinatanong ni Papa kung bakit gising pa ako. Pero hindi raw ako sumasagot. Gusto ko na sanang magsumbong noon sa aking ama tungkol sa nangyari sa akin. Kaso iniisip ko na baka sa halip na paniwalaan ay masermonan pa ako. Kaya naman pinilit ko na lang ilihim ang tungkol doon. Sinabi ko na lang na nanaginip ako ng masama, kaya lumabas muna ako ng silid upang uminom ng tubig. Saka tumambay saglit doon sa sofa. Naniwala naman siya at bumalik na sa kanilang silid. Ilang araw na ang nakalipas, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang nangyari noong nakaraang gabi. Bagamat labis ang naging takot ko sa mga oras na iyon, ay hindi ko pa rin masigurado sa sarili ko kung totoo ba ang nakita kong itsura ng lola ni Rina. O sadyang dinadaya lang ako ng aking paningin noon. Pilit kong iwinawaglit sa isip ko ang kakatuwang nangyari at pinilit ko na rin nakalimutan na si Rina. Tinanggap ko na lang na talagang mga bata pa kami at hindi kami para sa isa't isa. Pero parang nananadya naman ang tadhana dahil kung kailan unti-unti ko nang nalilimot si Rina, ay saka ko naman siya muling nakita. Isang gabi noon, papauwi na ako mula sa bahay ng isa kong kaklase. Kailangan kasi naming tapusin ang aming group project para maipasa na kinabukasan at gabi na iyon noong matapos. Habang naglalakad ay napadaan ako sa plaza kung saan ko nakitang naroon si Rina. May kasama itong lalaki na sa tansya ko ay kaidaran lang din namin. Mukhang malapit sa kanya ang lalaking iyon, base sa nakikita ko kung gaano sila kasaya na nag-uusap. Pakiramdam ko ay parang tinutusok ng patalim ang aking dibdib na binabalot ng sobrang panibugho sa aking nakikita. Dahil sa bugso ng selos ay binala kong kausapin at kumprontahin si Rina. Gusto kong itanong sa kanya kung bakit ganun-ganun niya na lang kung ako ay palitan. Habang naglalakad sila ng kasama niyang lalaki, ay sinundan ko sila. Inalam ko kung saan sila pupunta sa ganoong oras ng gabi. Habang lihim na sumusunod ay napakunot ako ng noo dahil pumunta sila sa isang dako ng plaza kung saan madilim at walang ibang makakapansin sa kanila. Tila dumumi ang naisip kong ideya kung ano ang gagawin nila sa dakong iyon. Kaya lalo akong nginat-ngat ng selos. Tikom ang kamao ko na nanunubok sa kanila habang nakakubli sa may kalakihang poste ng kuryente. Mula roon ay kitang-kita ko ang pagpapalitan nila ng maiinit na halik na lalong nagpakulo sa aking dugo sa galit. Habang nasa isip ko noon na kahit kailan
ay hindi ko pa nagawa kay Rina ang ganoon kahit magtangka man lang dahil iginagalang ko nga siya. Hindi na ako nakapagpigil. Hustong sumulak na ang aking dugo. Susugurin ko na sana ang lalaking kasama ni Rina, pero natigilan ako bigla nang marinig kong sumisigaw iyon. Napamulagat ang mga mata ko matapos kong masaksihan kung papaano sakmalin ni Rina ang liig ng kasama niyang lalaki. Nakita ko pang pilit na kumakawala iyon sa mahigpit na pagkakayakap ni Rina, pero sadyang mas malakas ito kaysa doon sa lalaki, kaya wala na iyong nagawa hanggang sa nakita kong nangisay na iyon ang nangisay habang kagat-kagat pa rin ni Rina ang liig nito na para bang sinisipsip ang dugo roon. Hanggang sa tuluyan ang nahinto ang paggalaw ng lalaki, pero hindi pa rin iyon binibitawan ni Rina. Makalipas ang ilang sandali, ay nilubayan niya na rin ang lalaking iyon. Nagpalinga-linga muna sa paligid bago nagmamadaling umalis. Nanatili ako sa pinagkukublian ko ng ilang sandali bago ko naisipang umalis na rin sa lugar na iyon. Lakad-takbo na ang ginawa ko hanggang sa makarating sa bahay namin, at sa pangalawang pagkakataon ay napaihi na naman pala ako sa aking pantalon. Hanggang sa mga oras na iyon kasi ay hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Hindi ko lubos akalain na isang aswang pala ang naging kasintahan kong si Rina. Aswang na sumisipsip ng dugo ng tao na katulad sa mga kwento nila lolo at lola, ang aswang na danag. Makalipas ang ilang araw, narinig kong binanggit ni mama sa aking ama ang tungkol sa binata na natagpo ang patay sa may plaza. Hindi ko man tanungin si mama tungkol doon. Alam kong iyon ang lalaking nakasama ni Rina, na siya rin mismo ang bumiktima. Ayon sa kwento ng aking ina, matigas na raw na bangkay noong matagpuan iyon at nakumpirma din na halos nasaid ang dugo sa katawan na para bang sinipsip, base na rin sa natagpuang sugat nito sa liig. Ang haka-haka raw ng mga tao na posibleng isang vampira ang may gawa noon. Kung noong una ay hindi ko pinapaniwalaan ang kwento tungkol sa mga ito, pero sa pagkakataong iyon, ako na mismo ang nakakita sa uri ng nilalang na iyon, at ang masaklap pa, isa sa kanila si Rina. Malamang din ay hindi lang si Rina ang aswang na danag, kundi ang buong pamilya nito. Inakala ko noon na namamalikmata lang ako noong makita ko sa ganoong itsura ang kanyang lola, pero napatunayan ko rin sa aking sarili na hindi ako dinaya ng aking paningin. Kagaya noong una, inilihim ko na lang ang natuklasan ko tungkol sa pagkatao ni Rina. Kahit papaano ay may damdamin pa rin ako para sa kanya ng panahong iyon, kaya nagpasya akong ipaubaya at hayaan na lang na iba ang makatuklas sa lihim ng kanilang pamilya. Tuluyan ko nang kinalimutan si Rina at nagtapos sa aking pag-aaral ng high school. Nang makatapos ay nagpasya akong mag-aral sa universidad malayo sa amin at nagrenta lang ako doon ng boarding house. Napakabihira ko ring umuwi sa aming probinsya dahil ayokong magkaroon pa ng pagkakataon na makita kong muli si Rina. Kahit naman kasi alam ko na ang tinatago niyang madilim na lihim, hindi pa rin tuluyang nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Sa ngayon ay may pamilya na ako, at ang kwentong tungkol sa vampirang minsang nambiktima sa lugar namin ay nakalimutan na rin ng mga tao. Bagamat naaalala ko pa rin si Rina, ay lumipas na rin ang damdamin ko para sa kanya at naging isang bahagi na lang ng aking nakaraan at kakaibang karanasan na hindi ko malilimutan.
Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Maraming salamat po. Naway inyong nagustuhan ang aking naibaging kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.